Nasa komedor ang mga magulang nang magising si Liza ng araw na iyon. Tanghali na siyang nagising pero hinintay siya ng mga magulang upang sabay-sabay silang mag-almusal sa unang araw ng kanyang bakasyon. Eksaktong dumulog si Liza sa mesa nang ihain ng katulong ang sinangag na maraming bawang. Nakaramdam siya ng pagduduwal ng malanghapang amoy ng bawang. Patakbong tinungo niya ang lababo. Nag-aalalang lumapit ang mama niya at hinagod ang kanyang likod. Nang lingunin niya ito ay nagtatanong ng mga matang sumalubong sa kanya. Mababa sa mukha ng kanyang ina ang pagkabahala sa iniisip nitong dahilan ng ipinagkakaganoon niya. Umiyak siya tumingin ng tawa dito. Kasabay niyon ay ang pagbagsak ng silya sa marahas na pagtayo ng kanyang papa. Walang lingon-likod na pinasunod sila sa study room. Nanginginig ang papa niya sa galit at pinagbuhatan ng kamay si Liza pagkatapos aminin na buntis siya at walang maihaharap na ama ng sanggol. Iyon ang kauna-unahang beses na sinaktan siya ng ama mula nung bata pa siya. Kasunod niyon yung pagpapalaya sa kanya. Niyakap si Liza na mahigpit ng kanyang ina bago siya lumabas ng kanilang bahay. Nalilitong naglakad siya sa gilid ng kalsada palabas ng subdivision habang umiiyak at hila-hila sa magkabilang kamay ang kanyang mga maleta. Malapit lang sila sa entrance ng subdivision at pwedeng lakarin hanggang sa labasan kung saan pwede siyang sumakay ng jeep papunta sa terminal. Natatakot si Liza at hindi alam ang gagawin. Kaunti lang ang kanyang savings mula sa kanyang allowance at wala pa siyang trabaho. Paano siya mabubuhay? Sila ng kanyang anak. Gusto niyang pagsisihan ang ginawa pero magkakaanak na siya. Itinuturing niyang magandang bunga iyon ng kanyang pagkakamali. Hilam sa mga luha ng mga mata ni Liza, hindi niya napansin ang itim na BMW na papasok sa subdivision sa kabilang kalsada na biglang nag-U-turn ilang metro pagkalampas sa kanya. Tulala pa rin siya nang huminto ang BMW sa kanyang tapat. Nahimasmasan siya nang bumukas ang pinto sa driver's side at bumaba mula si Mark na madilim ang mukha. Kinuha nito ang kanyang mga maleta at ipinasok iyon sa trunk ng kotse nito. Pagkatapos ay binuksan ng pinto na sa passenger side at iginiya siya papasok. Hindi nagsalita si Mark pero dama ni Liza ang pinipigil nitong galit. Nasa MacArthur Highway na sila nang basagin ni Mark ang takainikan sa pagitan nila. Mabuti na lang pala piniharam sa akin ni Kuya ang kotse niya. Kung hindi, mahirapan tayong dalhin ang mga gamit mo kung motorbike ang dinala ko. Kalmadong sabi ni Mark pero hindi kakalmahan ang ibinabadya ng mukha. May nagagalawang ugat sa mga pangatleg nito sanhin ang pinipigil na galit. Sabihin mo nga, anong plano mo kung hindi ako dumating ha? Sa itsura mo, hindi ko na kailangang hulaan pa na pinalayas ka sa inyo. Bakit hindi ka nagsabi sa akin at nang hindi yung sinusolo mo ang hinaharap mo ng magulang mo? Sabi nito sa pinipigil na galit. Napahawak na mahigpit si Liza sa seatbelt. Maaga ako umalis ng bahay. Halos wala pa akong tulog nang magtungo ako sa boarding house mo. Nag-alala ako ng gusto nang hindi ka dumating sa graduation ko. Tapos nakapatay pa ang cellphone mo. Pagdating ko sa boarding house mo, wala ka na. Nakiusap ako kay Mildred na ibigay ang address mo sa Bulacan. And I owe her na hindi lang ang address mo ang ibinigay niya ang impormasyon sa akin. Nagtatagis sa mga ngipin na sabi ni Mark. Alam mo na palang buntis ako. Walang buhay na sabi ni Liza. Iyan lang ba ang masasabi mo? Wika ni Mark na matalim siyang sinulyapan. God, Liza, hindi ka na mahulaan kung ano ang tumatakbo dyan sa isip mo. Ngayong itinakwil ka ng mga magulang mo, ano mangyayari sa inyo ng anak ko? Huwag mo nang problemahin ang bagay na yan. May usapan tayo sa simula pa lang, kaya pinanindigan ko itong mag-isa. Ako ang may gusto nito, so I'll take the consequences alone. Hindi mo kailangang abalahin ang sarili mo. Matigas na sabi ni Liza. Kahit kanina lang ay tinatanong din niya ang sarili kung paano na sila ng kanyang anak. Salamat, ipinaalala mo sa akin ang kondisyon ng relasyon natin. Nakalimutan ko nang sabihin ng kaibigan mong buntis ka. Kung hindi nawala sa isip ko, di sana hindi ako nagkukumahog na sundan ka sa inyo. Sarkastikong sabi ni Mark. Sa naririnig ko sa'yo, wala ka talagang planong sabihin sa akin ang kalagayan mo. Pero tinitiyak ko sa'yong hindi mo rin maitatago yan sa akin ng matagal. Dagdag nito. Bakit? Pananagutan mo ba ako kung sinabi ko sa'yo?
Aalokin mo ba ako ng kasal para sa bata? Hindi ako papayag. Kung aalokin mo ako ng kasal, huwag mo nang ituloy. Ayoko. Paano ang pag-aaral mo sa Amerika? Mariing tanggi ni Liza. Huli na siguro para sa kapirasong dignidad para sa kanyang sarili, pero hindi siya pakakasal kay Mark dahil lamang buntis siya kahit iyon ang motibo niya nung una. Kung sinabi mo kaagad sa akin, hindi ako magdadalawang isip na panagutan ka at hindi ko maintindihan kung bakit ka tumatanggi ngayon. Hindi ba't sinadya mong mabuntis? You tricked me by getting yourself pregnant so I would marry you. Now that I'm offering your marriage, you're refusing it. And please, huwag mong gawa ng issue ang pagpunta ko sa Amerika. That's out of the picture now. Walang bahid na panunumbat ang tono ni Mark, ngunit nakokonsensya siya sa sinabi nito. Lalo lang tumindi ang kanyang pagtanggi sa gusto nitong mangyari. Kung nagkataong may nabuntis ka sa mga nakarelasyon mo, aalokin mo rin ba sila ng kasal? Mahinang tanong ni Liza. Hindi ako sigurado tungkol sa kasal. Ang sigurado ako, hindi ko tatalikuran ang obligasyon ko. Financial support, you mean? Kung ganon, iyan lang din ang hihilingin ko sa'yo. Inaamin ko kailangan ko yun hanggang sa makapanganak ako. Hindi mo kailangan pakasalan pa. Liza, ikaw ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi ibang babae. At sigurado ako sa inaalok ko sa iyo ngayon. Hindi lang pinansyal na pangangailangan ang kailangan ng anak natin. He also needs a family above all things. Huwag mo iyang ipagkait sa kanya. He let out a harsh breath. Humigpit din ang pagkakahawak nito sa manibela. Kitang-kita niya mga ugat sa kamao nito. Magpahinga ka muna dyan. Saka na tayo mag-usap uli kapag malinaw ng isip mo. Sa tingin ko'y wala ka pa sa sarili, kaya kung ano-anong kalokohan ang lumalabas sa bibig mo. Tila napapagod na sabi ni Mark. Hindi na nakipagtalo si Liza kay Mark. Nanghihina ang kanyang pakiramdam sa tensyon sa bahay nila hanggang sa pagtatalo nila ni Mark. May punto si Mark pero aanhin nila ang anak niya, ang isang pamilyang walang pagmamahalan. Sa isang hotel tumuloy sina Liza at Mark. Pagdating sa kinuhang hotel room ay agad tinungo ni Liza ang banyo at naligo. Kahit hindi sabihin ni Mark ay alam niyang walang kaayusan ang kanyang hitsura, kaya sila nagtungo roon. Namumugto ang kanyang mga mata, wala sa ayos ang kanyang buhok, at pambahay na malaking t-shirt at short ang suot niya. Pero pwede naman sanang boarding house na lang siya na dinala ni Mark, ngunit hindi ito nagsalita nang imungkahin niya iyon kanina sa reception area. Hustong palabas na ni si Liza ng banyo ay nakita niyang isinuksok ni Mark ang cellphone nito sa bulsa ng pantalon. Isang pamilyar na damdamin ang nakita niyang sumungaw sa mga mata ng binata nang tingnan siya. Kumuha si Liza ng damit sa maleta at muling pumasok sa banyo para doon magbihis. Naiilang pa rin siyang magbihis sa harap ni Mark kahit ilang beses na nitong nakita ang kanyang katawan. Paglabas uli ni Liza ng banyo ay pinapasok na ni Mark ang waiter na may dala ng in-order nitong pagkain. Tahimik silang kumain at tila walang gustong magsalita sa kanila. Ilang sandali pa, magkatabi na silang nakahiga sa kama. Si Liza ang hindi nakatiis sa katahimikang namamagitan sa kanila. Umupo siya at humarap kay Mark. Nakatitig ito sa kisame. Pagkatapos tumingin sa kanyang gawin nang marahil ay makaramdam ng nakatitig siya rito. Kung ipipilit mo yung sinabi mo kanina, huwag mo nang ituloy. Tumawag na ako sa bahay. Alam na nilang mamaya ay kasama na kita pag-uwi. Sinabi ko na kay Papa ang kalagayan mo at ang plano kong pakasalan ka. May palagi akong mamaya ay pag-uusapan na rin ang kasal natin. Malumanay na sabi ni Mark. Hindi mo naiintindihan eh. You know I love you and I really want the marriage. I thought that through the baby, I'd have you by my side forever. But I realized I won't have you if you're only doing this out of obligation. Huli na bago ko naisip yun. Ayokong dagdagan ng pagkakamali ko sa pamamagitan ng pagpapakasal sa'yo sa maling dahilan. Nagpapaunawang sabi ni Liza. I'm sorry Mark kung dinaya kita. Masyado ako naging pabigla-bigla ng desisyon. I ruined your dreams. Napilitan ka patuloy na itama ang maling nagawa ko. Okay lang na magalit ka sa akin. I deserved it. Naiiyak na sabi ni Liza. Bumangon si Mark at umupo paharap sa kanya. Kinuha ng binata ang dalawang kamay niya at hinawakan ng mga iyon ng mahigpit. Totoong nagalit ako nung una, pero hanggang dun lang iyon.
Madali kitang napatawa dahil mahalaga ka sa akin. Kung hindi ka mahalaga sa akin, hindi sana kita sinundan sa inyo. Gusto kong pakasalan ka at kusang loob na desisyon ko iyon. Hindi ako napipilitan lang. As for my reason, yes, it's for the baby. I don't want to sugarcoat it by saying what you want to hear from me. It would be unfair to you. Hindi ko pa kayang sabihin na mahal kita, pero sigurado akong sasabihin ko rin iyon sa isang araw. Please just be with me and wait for that day. Paano kung hindi dumating ang araw na iyon? Anong mangyayari sa atin? Then I will let you decide for us, whatever it will be. I'll respect it. For now, let me handle everything. I want to take care of you and the baby. Hinalikan siya ni Mark ng magaan ng mga labi. Matulog ka muna, mamaya na tayo umuwi sa bahay. You must look good when you meet your future in-laws, Mark said smiling. Pero, please Liza, subukan natin gawin kung anong tama para sa anak natin. Promise, I'll do everything to make it work. Ang kailangan ko lang ay ang pagpahayag mong gampanan ko ang tungkulin sa inyo ng anak natin. Maaliwala sa mukha ni Mrs. Imperial nang salubungin sila ni Liza at Mark sa porch ng mansyon ng mga ito. Agad tinawag ng ginang ang asawa upang ipaalam ang pagdating nila. Formal ang naging pagbati ni Mr. Imperial kay Liza. Halata ang pagiging strikto at maautoridad ng lalaki. Wala ang nakatatanda kapatid ni Mark na si Alexis. Ayon kay Mark, kasabay nito ang kapatid na umalis kaninang umaga papunta sa airport para sa business trip. Sa hapunan nila pag-usapan ng pagbubuntis ni Liza. Excited si Mrs. Imperial sa nalamang magkakaapo na ito. Samantalang si Mr. Imperial ay babagyang lumambot ang anyo. Pinag-uusapan din nila ang kasal na hinihiling ni Liza na maging simple lang. Sa loob ng 2 linggo ay daraos ang garden wedding nila ni Mark sa mansyon ng Imperial. Pinag-usapan din nila ang detalye ng kasal. Maliban sa mananakang pagsagot ay walang halos maunawaan si Liza sa kanilang pinag-uusapan. Ang isip niya ay nasa kanyang mga magulang na alam niyang hindi dadalo sa mahalagang araw na iyon ng kanyang buhay. Ipinagpasalamat ni Liza na hindi na nagtanong pa ang mga magulang ni Mark nang sabihin niyang hindi makakadalo sa kasal ang kanyang mga magulang. Marahil ay sinabi na ni Mark sa mga ito na itinakwil na siya ng kanyang papa. Pagkatapos ng hapunan na ipinatawag ni Mr. Imperial si Mark sa library. Alas 11 nang kumatok si Mark sa kwartong inuukupan ni Liza. Katabi lang ng kanyang silid ang silid ni Mark. Kaagad yumakap sa kanya ang binata at ibinaon ang mukha sa kanyang buhok. Ilang minuto silang nanatiling magkayakap bago kumala si Mark sa kanya. May problema ba? Pinagalitan ka ba ng papa mo? Nag-aalalang tanong ni Liza kay Mark. Ang totoo ay hindi niya inaasahan ng mainit na pagtanggap ng pamilya ng binata sa kanya. Nagpapasalamat siyang tanggap siya ng mga ito. Gayunman, siguradong kakasitiguhin ni Mr. Imperial si Mark dahil nakabuntis ang binata kahit hindi pa ito tapos at ngayon sa pag-aaral. Sino ang mag-aakalang ang sunod na selebrasyon pagkatapos ng graduation ni Mark ay ang kasal nito? Walang problema. Ikaw, okay ka lang ba? Ikaw itong malungkot kaninang pinag-uusapan ng kasal natin. Pinagbintangan ako ni Papa na marahil itinukso lang daw kita, na hindi mo talaga ako gusto at napilitan ka lang pakasal sa akin dahil buntis ka na. Wika ni Mark at umiti ng matipid. Napangiti rin si Liza sa sinabi ng binata. Sa tingin pala ng Papa mo ay nabaligtad ang pangyayari. Pasensya ka na, sabi niya, ngunit agad na wala ang kanyang ngiti. Napalitan iyon ng kalungkutan. Iniisip ko ang mga magulang ko kanina. Galit na galit si Papa kaya malamang hindi sila dadalo sa kasal ko. Tila nakikisimpit niyang kinabig uli siya ni Mark at isinandig sa dibdib nito. Hinagod ang kasintahan ng likod ni Liza at hinagka ng kanyang buhok. Bala kong bumalik noon sa bahay ninyo para formal na magpakilala sa mga magulang mo, pero naisip ko rin na baka mas mabuti magpalipas muna tayo ng kaunting panahon bago gawin iyon. Tama lang na hindi tayo bumalik sa bahay dahil kahit ipakilala kita kay Papa, malamang na itatakol pa rin ako noon. Hindi niya matanggap na nabuntis ako habang nag-aaral. Malaking kahihiyan daw iyon sa pamilya namin. Malungkot na sabi ni Liza. Pangako, kapag naayos na ang lahat, pupunta tayo sa inyo at dadalaw tayong 2 at hihingi ng tawad sa kanila. Makikita mo,
hindi ka nila matitiis. Ganoon naman ang mga magulang, hindi ba? Sana nga, Mark. Ang tingin ni Papa sa akin ay masama akong anak, kaya natatakot akong baka hindi niya ako mapatawad. Kagat-labing sabi ni Liza habang pinipigilan ng mapaiyak. Ang mga magulang mo, hindi ba nila iniisip na masama akong babae? Sinabi mo ba sa kanila kung anong ginawa ko kaya ako nabuntis? Marami ka naging girlfriend, pero ngayon lang nangyari nakabuntis ka. Hindi nila kailangang malaman at huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Walang manghusga sa'yo sa bahay na to. Kahit nga siguro sabihin ko sa kanila ang trick na ginawa mo, hindi maniniwala mga yon. Ang sabi ni Papa, mukha kang mabait at masunuring anak. Ang sinisisi niya ang kapilyuhan ko sa mga babae na pati inosenteng katulad mo ay hindi ko pinalagpas. Tila amis na sabi ni Mark, walong halong panunumbat ang tono. Siguro nga, looks can be deceiving, tuya ni Liza sa sarili. May inosente bang magagawa ang ginawa ko? Siguro ngayon naiisip mo na rin na hindi ako katulad ng inakala mo nung una. Mas malala pa ako kaysa sa ibang babae. Sila lantaran ng kulay, samantalang ako ay nagkukunwaring dalagang Pilipina. Nahihiya nagyuko ng ulo si Liza. Iniangat ni Mark ang mukha ni Liza at tinitigan siya sa mga mata. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo at alam kong hindi ka ganoong klase ng babae. Bata ka pa at wala kang karanasan sa pag-ibig, kaya hindi mo alam pakitungan ang damdamin mo. Mahal mo ko kaya mo nagawa ang lahat ng mga iyon. Masuyong sabi ni Mark. Nababasa ni Liza sa mga mata ni Mark ang katapatan sa sinabi. Hindi galit ang nobyo sa kanyang ginawa, pagkus ay nauunawaan siya. Isa pa, huwag mong palaging akuin ang lahat ng mag-isa. Kung may kasalanan ka, may kasalanan din ako. Tama si Papa, hindi kita pinalagpas. Sinamantala ko ang damdamin mo. Dapat hinayanan lang kita sa tahimik mong mundo. Hindi naman pala kita kayang protektahan at ingatan tulad ng gusto kong mangyari. Marami nang nawala sa'yo. Ang pamilya mo, pangarap, magagandang pagkakataon sa mas magandang kinabukasan at ang kabataan mo. Mark, sisikapin kong punan ng lahat na nawala sa'yo sa abot ng makakaya ko, babe. Pagsusumikapan ko ring maging mabuting asawa sa'yo at ama sa magiging anak natin. Itataguyod ko ang pamilyang ito kahit anong mangyari. Tandaan mong hindi kita pababayaan. Yumakap si Liza na mahigpit kay Mark. Ipinagkatiwala niya sa nobyo ang kanyang kinabukasan. Hindi man siya mahal ni Mark, ay daman niyang totoo ito sa mga sinabi. Mahalaga siya rito. Sapat na iyon sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.